Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang The Accidental Bride. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Lahat ng invitation ay pinadala na ng PA ko. Inihanda niya ang isang listahan ng lahat ng ating mga kasama at kaibigan, at pinadalhan sila ng mga imbitasyon. Kaya kailangan lang nating tingnan ang menu. Parehong hotel ang venue ng party kung saan kami ikinasal. Ang mga pagkain at mga decorations na ginagawa nila ay palaging mahusay doon. Ngayon kailangan kong pumunta at maghanda. Nalipat ang tingin ko kay Monica. Nagulat ako nang tumakbo siya papunta sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Akala ko nananaginip ako. Hinawakan ko siya ng sobrang higpit. Parang sariwang bulaklak ang amoy niya. Hinalikan ko siya ng mahina sa base ng leeg niya at napabuntong hininga siya. Ang sarap ba ng pakiramdam niya gaya ng naramdaman ko, nung hinawakan ko siya. Gusto kong kasama ko siya palagi. Nasisiraan na yata ako ng bait. Naalala ko pa ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Napakalambot nila. Hindi na ako makapaghintay, kailangan kong sabihin ang aking nararamdaman sa kanya. Nagready na ako at bumaba na, andin din si Dad naghihintay kay Mommy. Dumating si Luis kasama si Mommy. Medyo na-distract siya. Alam ko ang dahilan pero hindi ko siya kinulit. Tatlo sa kanila ay handa na upang pumunta nang magsimulang lumapit sa amin si Monica, doon nag-ugat ang paa ko at nabigla ako, para siyang galing sa ibang mundo. Nakatulala sa kanyang light beige colored dress. Nanatili akong nakatitig sa kanya, kahit nakalimutan kong ipikit ang aking mga mata. Umubo ang daddy ko at tinawag ang pangalan ko. Bumalik ako sa aking katinuan at inilagay ang aking kamay sa aking batok. Medyo uminit ang pisngi ko. I swear, ayokong pumunta kahit saan o makipagkita sa kahit sino, kundi siya lang. Enough is enough, ngayon sasabihin ko ang aking nararamdaman sa kanya. Napakaganda mo, Monica, sabi ni Mommy. Ngumiti siya at ibinalik ang mga papuri kay Mommy. Ikaw din, Mommy. Umalis na kaming lahat papunta sa venue. Napaka-elegante ng mga decorations. Lumapit si Tito Carlos at niyakap ako at sinabing, I am proud of you, son. You handled the project very well. Keep up the good work. Thank you po, Tito, at tinapik niya ang balikat ko at sumalubong kay Mommy, Daddy at Monica. Nagsimula nang dumagsa ang mga bisita. Papalapit sa akin si Mark, may nakasunod na babae sa kanya. Napakaganda niya. Sino siya? Medyo nawala si Mark. Niyakap niya ako at ngumiti pero kahit papaano ay parang hindi umabot sa mga mata niya ang ngiti. Ano ang mali sa kanya? Hey pare, ano ba? Medyo naliligaw ka na. Okay na ba ang lahat? Oo, ayos lang ako at proud na proud ako sa iyo. Hinawakan mo ang proyektong ito ng mag-isa at nagawa mo ng napakahusay. Congratulations! Salamat. At sino yung babaeng kasama mo? Hindi ko pa siya nakita. She is just a family friend. Nagkataon na nasa place ko siya ngayon, kaya pinakiusapan ako ni Mama na isama siya sa party. Sabi niya pero kakaiba ang ugali niya na parang may itinatago. Ano ito? Ano ang bumabagabag sa kanya? Bakit hindi siya kumikilos ng normal? Kailangan ko siyang makausap. Ngayon ay nakatayo sa likuran niya ang babae. Nagpakilala ako. Hi, I am Liam. I am Mark's best friend. How are you? Welcome to this party. Hi, ako si Megan, ang family friend ni Mark. Tumingin siya kay Mark at malungkot na ngumiti. Ano ang nangyayari? Halika, ipapakilala kita sa asawa ko, kay Monica. Matutuwa siyang makilala ka. Tinawagan ko si Monica. Monica, come and meet Megan. She is Mark's friend, and Megan,
She is my wife Monica. Umiti si Monica sa kanya at niyakap siya. Iniwan ko silang dalawa at hinila ko si Mark sa isang tabi. Ano ba, Mark? Parang may itinatago ka, sabihin mo sa akin, anong problema? Huwag mong kalimutan na best friend mo ako. May problema ka ba? Ano ba, pare? Say something. Nag-aalala ako sa'yo. Masyado akong nag-aalala sa kanya pero umiwas siya ng usapan. Nung naisip ko na i-share niya yung problema niya sa akin, dumating yung iba naming kaibigan. Kailangan kong makausap si Mark mamaya. Nagsama-sama sina Sonny, Victor at Gilbert. Magkakaibigan na tayong lahat, simula noong tayo ay nasa school. Pagkatapos ay pinili namin ang aming mga kanya-kanyang propesyon at pumasok sa iba't ibang kolehiyo. Ginawa ni Sonny ang kanyang engineering at MBA at isang nangungunang negosyante. Sina Victor at Gilbert ay mga doktor. Masaya akong nakilala silang lahat. Pinakilala ko sila Monica at Megan. Monica, meet my friends, Sonny, Victor and Gilbert. And friends, she is my wife Monica, and this pretty lady is Megan, Mark's family friend, bati ng lahat. Lahat kami ay nagsasaya at nag-e-enjoy sa piling ng isa't isa sa pamamagitan ng panunukso sa isa't isa. Pagkatapos, nakita ni Monica si Sia at nagdahilan at pinakiusapan akong sumama sa kanya. Gusto ko rin makilala ang best friend niya. Papunta si Monica sa isang matangkad, fair at magandang babae. Kaya ito ang babaeng nanakit sa aking nakababatang kapatid. Magiging masaya ang party na ito. Niyakap siya ni Monica at saka pinakilala sa akin. Sia, meet my husband Liam. And Liam, this is my best friend Sia. Umiti siya sa akin at sinabi ko, nice to meet you Sia, at ang dami kong narinig tungkol sa iyo. Same here Liam, ang dami kong narinig tungkol sa iyo sa mga nakaraang taon, parang halos kilala na kita. Sa paglipas ng mga taon, anong ibig sabihin nito? Hinampas siya ni Monica ng siko at sinamaan siya ng tingin. Tumingin sa kanya si Sia na parang humihingi ng tawad. Ano iyon? May kulang ba ako? Hindi ko naintindihan ang maliit nilang palitan ng mga iniisip. Gusto kong mag-inquire tungkol dito pero binago ni Monica ang topic. Sabi niya, Liam actually, kailangan din ni Sia mag-internship, so I am planning to ask Dad, kung pwede din ba siya mag-join sa office. Tinanong niya ako. Of course she can join the office, matutuwa si Dad na malaman na alam kung bibigyan kanya ng permission na gawin yon. Kaya, maaari kang mag-join sa opisina bukas bilang si Monica ay mag-join din. Maraming salamat, gusto kong mag-join sa opisina bukas. Siya'y ngumiti. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye kung kanino ka dapat mag-report. Umiti ako ng pilyo at naintindihan naman ni Monica. Nagdahilan ako at hinanap si Luis. Nasa kabilang dulo siya ng hall kasama ang mga kaibigan niya. Kinamusta ko lahat ng kaibigan niya tapos nag-excuse kami. Luis, I want you to meet someone. Ilang tao na ang mag-assist sa iyo sa opisina simula bukas. Nag-make face siya at sinabing, oh brother, nasa party tayo at interesado ka pa sa trabaho. Nag-e-enjoy ako kasama ang mga kaibigan ko. Makikilala ko sila bukas, please. Luis, it will take only 2 minutes, come on please, sabi ko lang sa kanila, ipapakilala kita ngayong gabi. Pangako, hindi ako hihigit sa 5 minuto mo. Okay, pumayag naman siya na may kasamang inis. Sinundan niya ako habang papunta ako sa mga babae. Luis, tutulungan ka ng mga babaeng ito mula bukas. Nagulat si Luis nang makitang nakatayo sa likod ni Monica ang dalaga. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Hi Sir Luis, I am Monica and this is my friend Sia. We will assist you as we are supposed to do our internship. Inosenteng sabi ni Monica. Parang naloko ngayon si Luis. Nakatingin siya kay Sia. Oh, okay please be on time Monica and Sia. I am very punctual. Sabi niya sa mga babae at tumango naman sila parang tuwang-tuwa siya ngayon, ang kaninang nakakainis na ugali niya ay wala kahit saan. Umubo ako at sinabing, now you must excuse Luis, he was enjoying with his friends, when I literal dragged him to meet you. Salamat sa oras mo, Luis, let's go at kilalanin natin ang ating mga kaibigan.
Ngunit tila ayaw umalis ni Luis. Brother, you enjoy, it is your success party. Pinatunayan mo ang iyong sarili, ngunit kailangan ko pa rin gawin ito, kaya kailangan kong gumawa ng mga diskarte. Kailangan kong maging komportable sa aking mga assistants. Sana maintindihan mo. Kumindat siya sa akin at kumindat ako pabalik. Oo, naiintindihan din kita. Lahat ng pinakamahusay para sa iyong mga diskarte. Hinawakan ko ang kamay ni Monica at sinabing, maaari ko bang hiramin ang aking asawa ng ilang oras? Tumango lang siya at ngumiti kami, kahit umiling si Sia at pinandilatan si Monica pero nagkibit balikat siya, at umalis kasama ko. Ang cute nila together, sabi ni Monica. Mukhang nainis si Luis sa kanya. Napatingin ako kay Luis at Sia. Monica, kailangan kong sabihin sa iyo ang ilang mga bagay, ngunit ang unang bagay ay unang-una, ikaw ay napakaganda. Pinutol ako ng mga kaibigan ko at sinabi ni Sonny, Liam, naparito kami to meet you both and celebrate at hindi ka nag-iiwan ng isang pagkakataon upang makasama ang iyong asawa. Asawa mo siya, so ibig sabihin nakatira siya sa iyo, tama. Bigyan mo rin kami ng oras. Monica, pwede ba namin mahiram ang asawa mo? Matagal na niya kaming hindi pinapansin, ngumiti si Monica at tumango. Kaibigan mo siya, huwag mag-atubiling isama mo siya. Ngumiti sila sa kanya at pumunta kaming lahat sa drinks counter. Si Monica ay isang napakaganda at matinong babae. Nakikita namin na in love ka sa kanya. Masaya kami para sa iyo. Salamat sa Diyos. Hindi dumating ang Selena na yun para sa araw ng iyong kasal. Isa siyang gold digger. Sabi ni Victor at lahat ng iba ay tumango din. Sabi ni Mark gusto niyang laging makasama si Monica sa buhay niya, pero nagilty siya sa nararamdaman niya dahil halos kapamilya na niya ito. Naaalala ko pa kung paano niya kinokontrol ang emosyon niya. Nagkunwari pa siyang hindi siya pinansin kahit noon pa man ang sentro ng kanyang universe. Kung gayon dapat kang magpasalamat kay Selena, sa ginawa niya. Nakangiting sabi ni Gilbert. Tumingin sa akin si Sonny at kumindat. Nakakainis ka bro. Umiti ako. Kasama niya sina Sia at Megan. Nag-uusap sila at nagtatawanan. Napakagandang tanawin. Tanong ni Gilbert, sino ang dalawang babae? Napatingin ang iba sa kanila. Ang nasa left side ni Monica ay si Sia, best friend niya at isa pa si Megan, family friend ni Mark. Napatingin ang lahat kay Mark at nanigas siya. Wow Mark, ang ganda niya. Are you by any chance interested in her? Nakatingin pa rin si Gilbert kay Sia. No, I am not. Mabilis niyang sabi. May hindi tama at may kaugnayan ito kay Megan. That's great. Now please introduce us to her. Sabi ni Gilbert. Sinamaan siya ng tingin ni Mark at umalis doon. What's wrong with him? Sabi ni Victor. Tinapik ko ang balikat niya at sinabing, pupuntahan ko siya at kakausapin ko siya. Sinundan ko siya. Lumabas siya ng hall sa balcony. Hinawakan ko ang braso niya at iniikot siya. Pulang-pula ang mga mata niya at galit na galit. Hindi ko pa siya nakitang ganito. Tatanungin ko na sana siya nang tumakbo si Sia at halos mangiyak-ngiyak na. Anong nangyari Sia? Bakit parang naalarma ka? Nag-aalala talaga ako. Please come, pinapatawag ka ni Monica. Galit na galit si Luis. Siya ay nagkakaroon ng napakainit na pagtatalo sa isang lalaki. Tinuro niya ang mga ito. Nakita kong nandoon si Anjo at sinuntok siya ni Luis. Nasa corridor sila malapit sa mga banyo. Si Monica ay nakatayo malapit kay Luis, sinusubukang pigilan siya sa pakikipaglaban ngunit siya ay mapangahas. Nahuli ni Mark si Anjo at nahuli ko naman si Luis. Mahirap talagang kontrolin si Luis. Tinanong ko siya, anong nangyayari Luis? Bakit galit na galit ka at anong ginagawa ni Anjo dito? Naguguluhan ako at nagagalit sa bawat sigandong lumilipas. Anjo, sa palagay ko sinabi ko sa iyo na lumayo sa amin, anong ginagawa mo dito? Sigaw ko. Ano? I got an invitation from you, nandito ako kasi invited ako. Sabi niya sabay hawak ng palad niya sa panga kung saan sinuntok ni Luis. It was a misunderstanding, my PA sent all the invitations, hindi ako. Ngayon, mas mabuting umalis ka na.
Pinipilit kong kontrolin si Luis, hindi siya mapamahalaan. Hindi ko pa siya nakitang ganito. Bumitaw siya sa pagkakahawak ko at sinimulan siyang suntukin at sipain ulit. Ang kapal ng mukha mong pumunta dito. Ang kapal ng mukha mong kausapin siya. Ang kapal ng mukha mong hawakan siya ng maruming kamay mo. Ngayon umalis ka bago kita patayin. Huwag nang magpapakita sa amin ng maruming mukha mo. Pulang-pula na ako sa galit, sinusubukan ni Anjo na kausapin si Monica. Hinawakan ba siya? Papatayin ko sana siya. Sumugod ako sa kanya ngunit nahawakan ako ni Mark ng mahigpit at sinabihan si Sia na tumawag ng security. Pilit akong kumawala sa pagkakahawak niya pero hinawakan din ako ni Luis dahil alam niyang galit ako kapag nagagalit ako. So he was trying to solve everything on his own, ayaw niyang may malaman ako. Wala sana siyang sasabihin sa akin, lumabas lang iyon sa bibig niya dahil sa galit. Bumangon si Anjo sa sahig at dumudugo ang ilong at putol din ang labi. Tinuro niya ako at sinabing, "I see you later, Liam. Ikakasal ka sana kay Selena, pero pinakasalan mo si Monica. Nakita kita sa airport, magkayakap kayo tapos ngayon nagpapanggap ka na in love kay Monica. Gusto mong magkahawak ng isang babae sa magkabilang braso. Wow! Dakilang tao, sinusubukan ko lang ipakita sa kanya na mas karapat dapat siya kaysa sa iyo. In love ka pa rin kay Selena at nakipagrelasyon ka sa kanya. Hindi totoo yun, I am not in love with Selena. I never was and I'm not two-timing Monica, sigaw ko. Mayroon akong patunay upang patunayan ang aking punto. Mayroon akong mga larawan ninyong dalawa sa airport, magkayakap at naghahalikan at ang larawang ito ay naklik lamang 2 araw ang nakalipas. Ipinakita lang niya ito kina Monica at Luis. Nakita ni Monica ang mga larawan at nakita kong medyo kumuyom ang kanyang mga ngipin at sinabing, "My relationship with my husband is none of your business, in love man siya sa akin o kay Selena. Kung mahal ko siya o hindi, whether it is a marriage of convenience, whether we deserve each other or not. All this is none of your business. If ever na makita kita kahit saan malapit sa akin within 10 meters magsasampa ako ng reklamo laban sa iyo, na sinusundan mo ako, sinubukan mo akong hawakan at masama ang pag-uugali mo sa akin. Kaya layuan mo na lang ako at ang pamilya ko kung hindi pagbabayaran mo. Wala akong pakialam kung nakipagrelasyon siya sa kanya at nagpakasal sa kanya. That's none of your bloody business. Lumayo ka." Hinawakan ni Monica ang kamay ni Sia at bumalik sa party. Nabigla ako sa paraan ng mga pangyayari. Nakatayo ako doon na parang estatwa. Oo, nandoon ang mga larawan, ngunit hindi ito tulad ng hitsura nito. Nakangisi ngayon si Anjo, sabi niya, "Tingnan mo, sinira ko ang kasal mo. Naaalala mo, sinabi mo minsan na siya ay napakabuti para sa akin, ngayon siya ay napakabuti para sa iyo." Pumalakpak siya at sa sobrang galit ni Mark at Liam ay sinimulan nila siyang bugbugin. Maya-maya lang ay dumating ang security at tumawag ng pulis. Masyado lang akong nabigla para makapag-react. Nakita ko kung paano nilunok ni Monica ang kanyang galit at sakit at sinabi ang mga bagay na iyon, nasaktan ko siya. Sinisikap ako ni Mark at Liam na ibalik sa normal. Sabi ko, hindi naman sa itsura. Nasa airport ako, bigla siyang pumunta sa harap ko at niyakap niya ako ng mahigpit tapos hinalikan niya ako. Nagulat ako saglit tapos tinulak siya, pero, siya ay napaka-persigido, at pinipilit niya ang sarili niya sa akin. Tinulak ko ulit siya at sinabi ko sa kanya na wag siyang magpapakita ng mukha sa akin, pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao sa pamamagitan ng pagtakas. Paano ako may in love sa kanya? Paano ko siya makakasama? Alam niyo lahat na may nararamdaman ako para kay Monica, kahit kailan hindi ako nagkaroon ng nararamdaman para kay Selena at lahat kami ay pinagtaksilan niya sa harap ng napakaraming tao. Nagsisinungaling siya, kapag siya sinusubukan niyang halikan o yakapin ako noong mga oras na iyon, tiyak na kinuna ni Anjo ang mga litrato. Alam kong may mga litratong naruroon ngunit hindi ito kung ano ang nangyari. Niyakap ako ni Mark at sinabing, alam kong hindi ka nagsisinungaling. Pinagkakatiwalaan kita ng buo. In love ka kay Monica kahit tanga ay nakikita yan. At tumango si Luis dito.
Mahal ko si Monica, sa tingin ko noon ko pa siya mahal. At ngayon nasaktan ko siya. Pero, magtitiwala ba siya sa akin? She was sweet enough to marry a jerk like me na laging hindi pinapansin. Hindi man lang ako tumingin sa kanya, hindi ako tumingin sa direksyon niya. Lagi ko siyang iniiwasan na parang peste, pero nagpakasal siya. Para mailigtas niya ang pangalan ng pamilya namin. Pinakasalan niya ako dahil nag-aalala siya sa kalusugan ni Dad. Isa siyang anghel, hindi man lang niya ako mahal and still, nagpakasal siya sa akin. Sabi ko. Tapos tumingin ako kay Luis. At kailan nakilala ni Anjo si Monica at saan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong nang nakayuko ang ulo ko. Yes, she will, brother. Baka masaktan siya or magalit at the moment, it may take time but she will, ani ni Luis. Tiningnan ko siya ng may pag-asa, do you think so, Luis? Tumango siya at sinabing, I know she will but it might take time as she is hurt. Nakilala siya ni Anjo sa university, sa araw ng kanyang kompetisyon at sinabi sa kanya ang lahat ng mga bagay na ito tungkol sa iyo. Nahuli ko siya at nakipag-away sa kanya, binigyan ko pa siya ng babala na layuan siya, brother it is high time na sabihin mo sa kanya ang tungkol sa nararamdaman mo. Sasabihin ko sa kanya pero, trust me brother, I know. Napatigil siya bigla at feeling ko mas naiintindihan niya siya kesa sakin. May alam siya na dapat kong malaman. Bakit pakiramdam ko may alam ka na hindi ko alam? Umisi siya at nagkibit balikat. Hindi ko iyan sasabihin. Hanapin mo ito para sa iyong sarili. Lumabas siya ng kwarto at sumama sa party. Ano ang ibig sabihin nito ngayon? Tinanong ko si Mark. Anong ibig niyang sabihin? Pero hindi niya alam gaya ko. Bumalik kami sa party. Medyo gabi na pero karamihan sa mga tao ay nag-e-enjoy sa pagkain at inumin. Nagpatuloy pa rin ang party. Nakaalis na ang ilang tao. Umayos na ang mga magulang namin at mga kaibigan nila para kumain dahil medyo gabi na. Sina Monica, Megan at Sia ay kasama ng aming mga magulang, kaya hindi ko siya magawang puntahan at kausapin. Nakangiti man siya sa sinasabi ng kanyang mga magulang ay hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Masama ang pakiramdam ko. Pumunta ako sa table nila at niyaya ko siyang sumama sa akin pero sabi niya, nagugutom na ako ngayon, gutom ka na rin kaya kumain muna tayo, please. Tumango lang ako kay Luis at sumama na rin sa amin si Mark. Tinawagan ko sina Sonny, Victor at Gilbert pero kumain na daw sila. Kailangan nilang umalis dahil kinailangan nilang pumunta sa ospital sina Victor at Gilbert. Kinuha ko ang upuan na nasa harap ni Monica dahil ang magkabilang upuan sa tabi niya ay inookupahan ng mga kaibigan niya. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Dati iniiwasan ko siyang tingnan palagi, pero ngayon, alam ko na ang pakiramdam. Pagkatapos naming kumain, hiniling ko ulit na sumama siya sa akin. Dumating nga siya pero tinawagan ako ng kaibigan ng daddy ko at nagdahilan siya. Nagpa siya ang aming mga magulang na umalis dahil pagod sila, ngunit kailangan naming manatili hanggang sa andito pa ang aming mga bisita. Sa wakas ay nagpaalam na kami sa lahat. Tumingin ako sa kanya at gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero hindi man lang siya nakatingin sa akin. Aalis na sana siya nang hawakan ko ng mahigpit ang kamay niya at tumabi sa kanya. Kailangan kitang makausap Monica, hindi ito ang hitsura nito. Look, I know, na nakuha niya ang mga litrato ngunit hindi ito tulad ng iniisip mo. Nung nasa airport na ako, bigla na lang siyang dumating sa harap ko at niyakap ako tapos hinalikan niya ako. Nagulat ako at nabigla na hindi ako nakapag-react kahit isang minuto at yun yung time na naklik niya yung mga litrato. Pero pagdating ko sa gulat ko, tinulak ko siya at hiniling na mawala siya sa buhay ko dahil hindi ko siya kailangan. Hindi ko siya mahal, I love. Pinigilan niya ako sa kalagitnaan ng pangungusap at sinabing, okay lang Liam, nangyayari ito minsan, naiintindihan ko. Wala kang utang na paliwanag sa akin. Ngayon kung hindi ka tututol, maaari ba tayong bumalik? Pagod na pagod ako. Tumango ako at umuwi na kaming lahat. Pumunta na kami sa kwarto namin, at hinintay ko siyang magpalit at maging komportable.
Pagbalik niya galing sa washroom, lumabas siya ng kwarto, akala ko uminom siya ng tubig o kung ano-ano pa, pero pagkaraan ng ilang minuto, kumatok si Luis at pumasok sa kwarto ko. Tinanong ko siya, anong nangyari? Sagot niya, hiniling sa akin ni Monica na dito ako matulog at sa kwarto ko siya matutulog. Pumunta siya sa guest room pero hindi gumagana ng maayos ang AC at higit pa, sa tingin ko ay ayaw niyang malaman ito ni mommy o daddy. Sorry brother, but the way she requested hindi ako makatanggi. Naiinis talaga ako ngayon. Ayaw niya kasing makisama sa akin sa kwarto. Galit na ba siya sa akin ngayon? Hindi niya ako patatawarin, ni hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Sinubukan kong sabihin sa kanya ang lahat, ngunit sinabi niya na hindi ko kailangang magbigay ng paliwanag sa kanya. Ayaw niya kasing makasama ako sa kwarto, ibig sabihin, galit na galit siya sa akin, my God. Galit siya sa akin, hindi ko kayang tiisin. Anong gagawin ko ngayon? Brother please control yourself, hindi naman ganito. Alam ko, hindi siya galit sa'yo sa totoo lang in love siya, oh God. Laking gulat niya nang hindi niya sinasadyang sabihin yon. Anong sinabi mo? Come again please. Sinabi mo lang na hindi siya galit. Sa totoo lang, mahal niya ako. Lalabas na sana ang mata ko sa bungo ko. Siguradong nabaliw na siya. Hindi siya nagsalita. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Niyugyug ko siya ng malakas at muling tinanong, ano ang sinabi mo? At kung sinabi mo na hindi siya galit sa akin, sa katunayan ay mahal niya ako, sabihin mo sa akin na ito ay totoo. Paano mo nasasabi yun? Paano na alam mo yun? Hindi ka nagbibiro. Ikaw ba? Parang drum ang tibok ng puso ko. Umiling siya at sinabing, no, I am not kidding, it is true she doesn't hate you. She can never hate you. Sa tingin ko ay wala akong karapatang sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Ngunit sa palagay ko late na para doon. She has always have a big crush on you, since at least 5 years or maybe more than that. Nakatingin siya sa'yo na parang superhero ka. Nung nasa school tayo, sinusundan ka ng mga mata niya kung saan ka man pumunta, sabi niya. Noong mga teenager pa tayo, may mga lalaki na interesado sa kanya pero ni minsan hindi siya tumingin kahit isa sa kanila, para lang sa'yo ang mata niya. Kaya sinisigurado ko sa iyo brother, alam ko na in love siya sa iyo. Hindi siya mahilig magpakilala sa kahit sinong lalaki. Pero nasasaktan siya noon, kapag hindi mo siya pinapansin. Pero, paano ko malalaman yon? Nasabi na ba niya sa iyo yon? Nababaliw na ako sa kaligayahan. Ngunit nais pa ring kumpirmahin ang lahat. Hindi na niya kailangan, laging nakasulat sa buong mukha niya. Pero alam kong kinukulit siya ng mga kaibigan niya noon tungkol sa'yo. At parang kamatis ang pamumula niya noon. Paanong hindi ko nalaman ang tungkol dito? Gusto ko siya palagi sa buhay ko. Ngunit iniisip ko noon na ito ay hindi etikal, dahil siya ay halos ating pamilya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa sandaling iyon. Tumango siya at sinabing, alam kong masyado brother. Palagi kong napapansin ang paraan ng pagtingin mo sa kanya kapag akala mo walang nakatingin. Dati hinahabol mo lahat ng lalaki na interesado sa kanya o gustong makipag-date sa kanya. Literal na nakita kitang tinatakot ang isang lalaki sa klase ko. Medyo namumula ako ngayon. Okay, point taken Luis, you have good observations. Ngayon sabihin sa akin kung ano ang gagawin ngayon. Pagpasensyahan mo na lang at subukan mong ipakita sa kanya na talagang nagmamalasakit ka, na may nararamdaman ka talaga para sa kanya, na mahal mo siya. Alam kong baliw na baliw siya sa iyo. Puntahan mo lang siya. Siya ay sa iyo palagi, niyakap ko siya. Parang bata man siya palagi, lumaki na talaga ang kapatid ko. Monica, maghintay ka at manood, parating na ako. Umaga na at hindi ako makatulog kahit 1 minuto kagabi. Alam ko, mahal niya siya kahit paulit-ulit niyang tinatanggihan, pero nasasaktan pa rin ako ng husto. Hindi ko maiwasang magselos. Naghahalikan sila. Oh God, bigyan mo lang ako ng lakas para tiisin ang lahat ng ito. Nagpa siya akong iwan ang lahat sa isang tabi. Unang araw ko pa lang sa opisina, ayokong malate. Pupunta na sana ako sa kwarto namin at maghanda. Dumiretso ako sa washroom at naghanda.
Pagbukas ko ng pinto ng washroom, nakita kong nakatayo si Liam at nakahalukip-kap ang mga braso sa harap ng dibdib. Sa sandaling nakita niya ako, binigyan niya ako ng pinaka-cute ng ngiti, na ibinigay niya sa akin. Binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti at sinubukang lumabas, ngunit nakatayo siya sa harapan ko kaya imposible. Sabi niya, "Good morning Monica. Bakit ka tumatakas palabas ng kwarto mo na para kang magnanakaw? Hindi ganito, natutulog ka at ayokong maistorbo ka." Sagot niya na nag-iwas ng tingin sa mga mata ko. "Pwede bang patawarin mo ako ngayon?" Hindi hanggang makinig ka sa akin. Kailangan nating mag-usap, Monica. Listen, I swear, hindi ko siya niyakap o hinalikan. Ginawa niya yon, nabigla lang ako na nandyan siya. Hindi ako nakapag-react kahit isang minuto lang. The moment I realized what she was, I pushed her. Pinahiya niya ako sa harap ng mga magulang ko at ng lahat ng tao. Paano ako may in love sa kanya? I assure you, never akong na-in-love sa kanya. Please maniwala ka sa akin. Tumango ako at sinubukang lumayo sa kanya pero hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papunta sa kanya. Sinubukan kong pigilan pero nak-corner niya ako malapit sa dingding. Papalapit na siya, nakadikit na ngayon ang likod ko sa pader. Sinubukan kong itulak siya sa balikat niya pero masyado siyang malakas para doon. Umiti lang siya at humakbang papalapit. 1 pulgada na lang ang pagitan namin. Sinubukan ko ulit siyang itulak. Nasa dibdib niya ang mga kamay ko at ramdam ko ang tibok ng puso niya. Naapektuhan ako sa kalapit na ito. Hinawakan niya ang 2 kamay ko sa isa niyang malaki at inilagay sa dingding sa itaas ng ulo ko. Magsasalita pa sana ako nang ilapat niya ang labi niya sa labi ko. Nagulat ako pero gusto ko ang pakiramdam. Patuloy niya akong hinahalikan at inilagay ang malayang kamay niya sa ilalim ng aking panga para mapanatiling nakaharap ang mukha ko sa kanya. Dahan-dahan niyang binitawan ang mga kamay ko at inilagay ang isa niyang kamay sa bewang ko, ngayon ay nasa bilog na ako ng mga braso niya. Hinawakan niya ako ng mahigpit na para bang ayaw niya akong bitawan pero ayaw ko. Ini-enjoy ko ang bawat sandali nito. Maya-maya lang ay tumigil siya sa paghalik sa akin at sinabing, "Monica, oras na, gusto kong sabihin sa iyo ang ilang mga bagay, mangyaring makinig sa akin ng mabuti, gusto ko lang sabihin sa iyo na." May malakas na katok sa pinto ng kwarto namin. Halos isumpa iyon ni Liam. At dito na po, nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Ang finale. Maraming salamat po. God bless and stay safe.